Kumusta mga katupa? Isang panibagong video na naman ang inyong nakikita. So in this video ay tuturuan ko kayo ng iba't ibang bar chords or ipit chords na tinatawag na kung saan marami ang nahihirapan sa paggawa nito. Huwag na natin patagalin pa mga katupa, tayo ay magsimula na. Alright, so kagaya ng napanood nyo sa unahan ng video na to, ganun yung bar chords or yung ibang tawag dito ay flat chords. As a beginner, so mahirap gawin yung ganito sa bar chords kasi ako din mismo ay napagdaanan ko yan. Hirap na hirap ako dyan nung nag-aaral pa lang ako talaga mag-gitara. So, nasa inyo yan kung willing kayong matuto ng bar chords or kung hindi. Pero para sa akin, advantage na marunong ka sa bar chords. Hindi puro basic chords lang, yung mga open chords. Napakalaga ng bar chords mga katupa dahil ito rin yung ginagamit sa combination ng bawa sa dalawang nagigitara sa worship. Yung isang nagigitara, pwedeng gawin niya ay open chords. Then, ikaw naman, para sa bar chords, para hindi magkaparehas ng tunog. Kasi kapag pare silang tumutugtog na open chords, okay naman, kaso mas maganda kapag may bar chords. Mayroon siyang pinaka parang blending. Okay? Kaya ngayon, tutulungan ko kayo kung paano mag bar chords at paano ito mahanap dito sa ating gitara. Okay, sobrang dali lang. Basta panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. So yan, magsimula tayo sa letter A. So dito sa music, ulitin ko, meron tayong alphabet from A to G. Okay? Then sa pagitan ng letters na yan ay meron tayong tinatawag na sharp, kung saan mataas siya. Mataas siya ng isang nota. Halimbawa yung A, yung taas niya ay A sharp. Yung B, wala siyang sharp, at saka yung E. So, dalawa lang yung walang sharp dyan. Yung B at E. Okay, so, nabanggit ko to sa dati kong videos about sa notes. So, ngayon, paano nga ba natin makukuha yung bar chords dyan sa alphabet na yan? So, kailangan natin malaman yung chord na A. Sisimula tayo sa A. Diba, ito yung A, di ba? Yan. So, kung marunong na kayo sa A, ito yung gagawin nyo, makita nyo sa may screen natin, yan yung A. Yan. Sinabi ko kanina, yung taas ng A ay A sharp. So, paano siya magiging A sharp? So, tandaan nyo lang yung frets natin dito sa gitara. Yan, itong mga box na yan. First fret, second fret, etc. The more na dinadagdagan natin ng fret, yung ating pagko-chords, tumataas din yung nota. Bawat isang fret yun, halimbawa dito, isang kanyang dinagdag. Kapag dalawa naman, so, syempre, next na note. Halimbawa, A. Pag dinagdagan ay A sharp. Pero hindi natin siya pwedeng i-play ng ganyan lang. Kasi medyo up, hindi maganda yung tunog. Okay? So, ang kailangan natin gawin ay gawin siyang bar chord para maging A sharp. So, halimbawa ito, yung ating index finger. Ilalagay natin dito sa first fret. Yan. Iipit natin. Then, yan. Ngayon kung nahirapan kayo dyan, ganito ang pagbabar chords, yung pag-position. I-form nyo lang, i-slide nyo lang yung A. Pag-ipit natin, siguraduhin mo lang na maganda yung pagkakaipit niya. Actually, yung pinaka-bass note ng chord na to ay nandito sa may first fret, 5th string. Ayan. Nandiyan siya. Pero, hindi naman minsan magagawa na ganyan lang yung pag-clip mo. Pero pag ganyan, mas okay siya. Pag ganito naman, huwag mong isasama sa pag-strum yung nasa taas. Yan, iipit mo lang na maayos yung daliri. Then, try mo i-strum. Kapag may tunog, okay na yon. Then, kapag masakit na yung daliri, stop mo muna saglit, tapos balik ka ulit. Then, alam ko sasakit yung inyong dito nyo. Sasakit yan. Ito yung pinaka-talagang sumasakit. So, ang pinaka-key lang dito or advice ko sa inyo, pagtiisan nyo kasi the more na nagtitiis ka, mas matututo ka. So, bakit mayroon siyang ipit dito sa first fret? So, yung ipit, siya yung nagsisilbing capo. Bilang capo, halimbawa, wala kang capo. Gusto mong makuha yung A sharp. So, mag-A ka lang, then slide mo siya, mag-clip ka, bar chord. Then kung ayaw mo mahirapan, gumamit ka ng capos. Pero sabi mo kanina, napakalaga, matutunan mo yung bar chord. Okay, proceed tayo.
So, nasa A sharp na tayo. May A sharp na. Bar chord siya. Then, slide lang siya pababa hanggang saan mo makayanan na mag-clip hanggang dito sa baba. So, next ng A sharp ay B. So, letter B naman kasunod ng A. But since mayroon siyang sharp between A and B, so, may sharp tayo kanina sa A sharp. Ito B. Mag-clip pa rin tayo. Yan. Ito yung kanyang bass note. Second fret and fifth string. Then, of course, continue na yan. Next ng B, since wala siyang sharp, C. Yan. Then, dahil may sharp yung C, C sharp. Of course, dire-diretso na yan, D. D sharp. E. Okay. Yun, so, para sa akin, pwede na akong mag-stop muna dyan para gagamit na ulit ako ng ibang form or shape ng bar chord. So, paano yon? Before we proceed mga katupa sa ating next bar chord shape, baka pwede mong i-like yung video na to. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. At kung gusto mo na maabangan yung mga susunod kong tutorials kagaya nito, pindutin mo na yung subscribe button na nasa baba at yung bell notification, tsaka yung all para siguradong updated ka sa mga bagong videos na in-upload ko. Since nag-end tayo sa E, mag-continue tayo sa F since walang sharp yung E. Ang alam nating F as a basic guitarist ay ganito. Ayan. So, paano naman nakuha yung F na yan? Paano siya naging bar chord? Ito yung E major. Diba, ito. Ayan. Itong ipo-form natin na daliri para mayroong paggamitan itong ating index. Ayan. I-slide mo lang din sa next fret para maging F. Then, ipitin mo sa first fret. Ito yung bass note niya sa taas. First fret and sixth string. F. Next to F is F sharp. Yan. Then, next to F sharp, of course, G. G sharp. And, back to A tayo sa kanina. Bali, ito na yung bar chord ng A. Kanina, open na A yung ginamit natin sa unahan. Ito na yung kanyang bar chord. Then, of course, sa next niya, A sharp ulit. Okay. Then, continue sa baba para maging B. Of course, C. Kung kaya mo pa hanggang pababa, sige, C sharp. Then, D. So, kung kaya mo pa hanggang dito, pero di ko alam kung makakaya nyo pa. So, continue yan. D sharp. So, dahil nga medyo malayo na talaga, so yung ginagawa ng iba ay ganito yung kanilang pag-form. Yan, iniipit yung gamit yung ring finger. Then, medyo mahirap talaga siya sa una at ako mismo nahihirapan talaga.